depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito yung pinakamadalas na question sa akin. Pag nagparamdam sa ex, ano dapat yung isagot ko? At naririto na yung mga counter natin regarding this situation. Siyempre, paano kung bigla nga naman siya magparamdam ulit? Like mag-message siya or mag-react or mag-hi after ng ilang buwan na naka-no contact ka or hindi mo siya nire-reach out, ano ba yung dapat mong gawin? Ito ang may papangako ko sa inyo. Huwag kang magpadalos-dalos kasi dito madalas nagkakamali ang mga kliyente ko at ang mga subscribers din natin. Kaya kapag nagiging padalos-dalos ka, dyan nagkakandabuhol lahat-lahat. Kaya naririto at ituturo ko sa inyo ang whole outline at ang ituturo ko sa inyo ay based on my experience and based on my client's experience. This is how it works, okay? So, bakit ba nagpaparamdam si ex? Kasi kapag nagpaparamdam siya, meron tayong 4 na bagay na dapat tandaan. Una, hindi porket nagparamdam siya, ibig sabihin gusto na niyang bumalik. Minsan kaya nagpaparamdam si ex, it simply means checking the water lang. Tinitignan lang niya kung kamusta ka na, sasagot ka pa ba, i-validate mo ba yung feelings niya, makakakuha ba siya ng satisfaction sa'yo. Minsan nagre-reach out lang siya to play games with you. And he or she doesn't have the full interest of getting in your life na bumalik talaga sa'yo. Pangalawang dahilan, bakit sila nagpaparamdam ulit? Ayun nga, kaya na sinabi ko, testing the waters lang. Gustong makita kung available ka pa. Pangatlo, pwede ring guilt, boredom, or ang pinaka-worst, ego booster. Kapag sinabi nating ego booster, ito yung pakiramdam na parang nire-reach out ka lang para yung ego nila ma-hype. Parang gusto lang nilang ma-hype yung ego nila ulit kasi alam nilang available ka at kapag nai-insecure sila regarding sa breakup, gusto nilang pagmalakihan ka, they want to see you messaging them or they want na basta, ego booster. Gustong-gusto nila yon. They really want it. At minsan, nagpapanik lang siya dahil akala niya totally move on ka na. So, ito yung pinakamagandang sign. Yung nagpapanik siya dahil totally move on ka na. Karaniwan, may mga mali tayong nagagawa na which is gusto kong i-correct during this point of time. Like unang-una, napakabilis ninyong mag-reply. At kapag mabilis ka mag-reply, ang dating nun parang sabik ka. Or, pangalawa, nagiging emotional, umaasa agad sa konting attention. That's really stupid. So, don't do that. At tinuturing agad na sign ng second chance. Porket nag-reach out lang siya, kumikitid yung utak mo, iniisip mo agad na second chance na. Second chance na, balikan na kami. Kasi nag-reach out na siya. Something like that. At higit sa lahat, nakakalimutan na dapat ikaw ang mag-control ng tempo ng communication, hindi ang ex mo. So, ang nangyayari, pinaka-early mistakes natin dito is yung bilis mag-reply at nagiging emotional, konting attention lang, naghahanap na kayo ng second chance. I will tell you the truth. Kakausapin na kita ng harapan since nanonood ka rito. Hindi porket nag-reach out sa'yo ang ex mo, ang intention niya, balikan. Walang ganun. Okay? Hindi balikan agad yan. Hindi ganun yan. It takes time. It takes process. It takes reboot. It takes reset in order for you to have a wonderful and good relationship. It takes rehabilitation process in order for you na makarating doon sa part na yun. Hindi agad-agad balikan ang pwedeng mangyari. Kaya dapat ganito ang gagawin mo. Kapag nagparamdam na ang ex mo, ang rule number 1 natin, 2 rules lang naman to eh. Ang rule number 1 natin is do not be too available. I suggest, depende sa sitwasyon kasi, but I highly suggest you should delay your reply. Or kung magre-reply ka man, gamitin ng 3 bagay na to, calm, short, neutral, but confident tone. Calm, short, neutral, but confident tone. Ganun lang muna. Tapos, magpakita rin ng improvement. Dapat maramdaman niya sa chat or sa call man na bago na ang energy mo. It's no longer the same. You have changed your energy
and your energy right now is not the same. Kailangan niyang ma-feel na yung, believe me, pagdating sa how to get your ex back, it's more of a energy. It's more of a vibe. Kasi babalikan ka niya. Ba't kasi kanya babalikan, di ba? Kasi kung gusto ka talaga niya, hindi niya kailangan i-postpone na makipagbalikan sa'yo. Ipi-prepone niya yun, di ba? Pag sinabi kong prepone, parang i-advance niya na gusto niya makipagbalikan. So kung ayaw niya talaga makipagbalikan sa'yo at nagparamdam lang siya sa'yo, baka may mali sa energy na pinaparamdam mo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga clients, it's all about your energy. Fix your energy. Fix your energy. Be more dominant. Be more confident. Be more calm. That's the key. Pambihira. Kahit maintindihan mo lang yun, halos lahat ng ex mo kaya mong ibalik. Basta maintindihan mo lang yung power ng energy. Ngayon, kung sakaling mag-reply ka, pwede naman. Depende kasi yan sa sitwasyon. Kung ano ang ire-reply mo. Now, what is my very advice? Here's the strategic mindset na gusto kong i-control mo ang frame. Una, dapat siya ang magparamdam. Ibig sabihin, pag siya nagparamdam, ikaw ang may leverage. Pangalawa, huwag kang magpakita agad ng attachment na nai-in-love ka. Pangatlo, ibalik mo yung mystery mo at yung value mo. At pang-apat, dapat makita niyang hindi ka parehas katulad ng dati. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mapatagal ang connection, kapag nagpaparamdam na siya, kailangan mong maintindihan yung back and forth energy kung tawagin natin. Pero kung hindi ganong clear sa'yo ang energy, pwede mo naman akong tanungin sa Philippine Dating Coach breakup service here sa Facebook account namin for one-on-one coaching. At least mapakonsulta mo ang sitwasyon mo dahil kung minsan talaga, it takes time and it takes lesson in order for you to get that what we call energy.